2 araw nang lumipas simula nung halikan siya sa pisngi ni Jason. Pero hanggang ngayon natutulala pa rin si Anna sa tuwing naalala niya iyon. Di niya maintindihan kung bakit siya nito hinalikan kung totoong galit to kay Amelie. Ngunit pinagsisihan niya tayo ni Jason. Pagkatapos kasi siya nitong halikan, umalis na to at pumasok na sa opisina nang hindi kumakain. Simula noon, di na ito umuwi. Sabi ni Manang Flora na sa out of town daw para sa isang business conference. Kahit alam naman ng dalagang wala siyang karapatan, di niya mapigilang magtampo dahil di malang to nagpaalam sa kanya. Gayunman malakas ang katob ni Anna na hindi talaga totoo na sa out of town ang binata. Baka ayaw lang nitong umuwi para mawasan siya. Di kasi ito sumasagot sa mga text at tawag niya. Pinapatay din ang cellphone sa tuwing tinatawagan niya. Kung pwede nga lang siya na lang aalis para makauwi na si Jason. Nahihiya siya na ito pang kailangan mag-adjust para sa presensya niya, samantalang sariling bahay nito yun. Pero wala siyang kakilala sa Maynila na pwede siyang puntahan pansamantala. Di rin siya pwedeng umuwi sa mga Grayson dahil kasama sa usapan nila. Nasa loob ng isang buwan sa poder siya na Jason dapat para magawa niya na maayos ang misyon niya. Kailan ho kayang uwi ni Jason, Manang Flora? Di nakatiis na usisa ni Anna sa mayordoma nang puntahan niya to sa kusina. Pasensya na ho, Ma'am Amelie, pero wala nabanggit sa akin si Sir Jason nang tumawag siya eh. Di pagtataka kundi pagkaawa ang nabasa niya sa mata ni Manang Flora nang tumingin to sa kanya. Di ba talaga siya tumawag? O kahit nag-text man lang sa inyo? Malungkot na umilingdang ang dalaga. Di rin sumagot ang matanda. Tumilikod lang sa kanya at pinagpatuloy ang pagluluto ng kalderetang baboy. Di alam ni Anna pero parang may tinatago si Manang Flora sa kanya. There was something in her eyes nang lingunin siya nito sandali. May problema ho ba? Di nakatiis sa tanong niya rito dahil naramdaman niya talaga na parang may kakaiba sa ikinikilos nito. Wala ho, Ma'am Amelie. Paiwas itong sagot. Excuse me ho, kailangan ko lang tapusin tong niluluto ko. Base sa ikinikilos si Manang Flora, parang may tinatago talaga to sa kanya. Pero wala siyang karapatan na pilitin tong magsalita. Sige ho. Pasensya na sa abala. Magpapahangin lang po ako sandali sa labas. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito bago siya umalis. Tatawagin ko na lang ho kayo kapag kakain na. Magalang na tumango ang si Anna at lumabas na. Dala niya ang kanyang cellphone dahil balak sana niyang tawagan si Mrs. Grayson para ipaalam ang 2 araw na hindi pag-uwi ni Jason. At hindi niya alam kung kailan to babalik o kung may balak pa ba na balikan siya. Malaking problema yon kapag nagkataon. Mabilis lang ang mga araw. Baka namalayan na lang niya tapos sa palang isang buwan na hindi niya nagagawa ang dapat gawin. Ngunit pagdating ni Anna sa labas, nag-alangan siya kung dapat nga ba niyang tawagan si Mrs. Grayson. Siguradong sermon lang aabutin niya sa matandang yon. Sasabihin niya lang yon na siya ang gumawa ng paraan dahil bayad naman siya nito. Pero paano niya may pagpapatuloy ang kanyang misyon kay Jason kung di naman ito nagpaparamdam? Kasalukuyang namomroblema si Anna nang biglang bumukas ang gate at pumasok ang sasakyang ginamit ni Jason nang umalis ito. Umaliwalas ang mukha niya, ngunit nadismaya rin ang dalaga nang walang Jason ang bumaba mula doon, kundi ang personal driver nito. Mang Dario! Nagmamadaling nilapitan to ni Anna para tanungin. Ang sabi kasi ni Manang Flora, ito raw ang naghatid kay Jason sa pinuntahan nito. Nasaan ho si Jason? Agad nabungad niya rito. Ay, Ma'am Amelie, kayo ho pala. Ngumiti to na makita siya. Hindi ko kasama si Sir Jason. Kumunot ang noon ng dalaga. Bakit ho? Hindi pa ho ba siya uuwi dito? Napansin niya na parang biglang nailang si Mang Dario. Hindi to makatingin ng diretso sa mga mata niya. Hindi ko ho alam, Ma'am Amelie. Pasensya na po pero walang sinasabi sa akin si Sir Jason kung kailan siya uuwi. Basta tatawag na lang daw ho siya sa akin kapag magpapasundo na siya. Magpapasundo? Bakit po? Nasaan po siya ngayon? Nabuhayan siya ng munting pag-asa sa kaalaman na may ideya naman pala si Mang Dario kung nasaan ang fiancé niya. Sa Tagaytay. Biglang pinutol nito ang sasabihin na parang nabigla lang. Sa Tagaytay? Lalo nagliwanag ang mukha ni Anna. Malayo ba yun dito sa Taguig? Di agad nakasagot ang driver. Para nagkamali lang talaga to ng pagsabi kung nasaan ang amo. Pero hindi na rin yon mahalaga. Kailangan niya na makita si Jason bago pa man maubos ang isang buwan na walang kasiguruhan kung may kasalan bang magaganap o wala. Mang Dario, please. Pinagsalikop ni Ana ang mga kamay at saka nakikiusap na humarap sa driver.
Kailangan ko lang talaga siyang makita. Miss na miss ko na kasi siya at saka medyo nagkatampuhan din po kasi kami. Gusto ko lang sanang suyuin siya, so please, she begged again. Ihatid niyo po ako kung nasan si Jason. Pasensya na ho kayo, Ma'am Amelie. Pero kabilin-bilinan talaga ni Sir Jason na wag ko raw ipapaalam kung nasaan siya, kahit daw po sa inyo. Medyo nasaktan siya sa narinig. So, totoo nga na iniiwasan siya ng lalaking yon. Pero bakit kaya? Nang dahil lang sa pagkiss ito sa kanya 2 days ago? Pero walang balak na sumuko si Ana. Bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ng driver habang magkasaliko pa rin ang mga kamay niya. Parang awa niyo na po, Mang Dario. Hindi ko po kayang lumipas sa mga araw na hindi kami nagkakaayos sa Jason. Mahal na mahal ko po siya. Pinilit pa ni Anang patuluin ang mga luha niya para maging katotohanan ang pag-arte niya. Naku, tumayo po kayo dyan, Ma'am Amelie. Malilintikan po ako nito kay Sir Jason eh. Tinulungan pa siya nitong makatayo, pero nakipagmatigasan talaga siya. Tatayo lang ako dito kapag nangako kayo sa akin na dadalhin niyo ako sa kinaroroonan ni Jason ngayon. Inisip pa nga ni Ana ang pinakamalungkot na eksena sa mga K-drama na sinusubaybayan niya para lang madagdagan ang mga luha niya. Mabuti na lang likas palang malambot ang puso ni Mang Dario. Sige na nga po, ihahatid ko na po kayo. Tila problemadong napakamot to sa ulo. Malilintikan ako nito kay Sir Jason eh. Pero napakabait niyo po sa akin kaya hindi ko rin kayo matitiis. Nanlaki sa tuwa ang mga mata ni Ana. Di niya na hinintay na tulungan siya ng driver. Mabilis siyang tumayo at sinugod to ng yakap. Thank you so much po, Mang Dario. Promise po hindi kayo malilintikan kay Jason. Ako na po ang bahala sa inyo. Sa tansya ni Ana, halos 1 oras din na naging biyahe nila ni Mang Dario bago nila narating ang Tagaytay. First time niyang makarating doon. Kaya hindi niya napigilan ang mamangha na makita niya ang Bulkang Taal. Nawala sa isip niyang pagpapanggap. Wow! Sobrang ganda pala talaga ng Bulkang Taal. Manghang-manghang bulalas ng dalaga nang buksan niya ang bintana at sumilip sa labas para mas makita ang magagandang tanawin. Di ko akalaing makakarating ako sa lugar na ito at makikita ang bulkan na dati ay sa mga larawan ko lang nakikita. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Ana sa rearview mirror ang pagsulyap ni Mang Dario sa kanya. Natigilan siya nang tumingin sa rito at nahuli niya nagtatakang mukha nito. Lihim siyang napanunok. I mean po, until now, na-amaze pa rin ako kapag nakikita ko yung Bulkang Taal. Di hamak na mas maganda siya sa personal compare sa mga picture sa libro. Isa siya sa nagpapaganda dito sa Tagaytay. Nakagat niya ang labi matapos niya magpalusot. Mukhang naniwala naman ang driver dahil ngumiti rin to sa wakas at tumango. Maganda ho talaga tong Tagaytay. Kaya nga ho gustong gusto niya tong pinupunta ni Sir Jason nung nandito pa. Biglang tumunog ang cellphone ni Ana kaya di na natuloy ni Mang Dario ang sasabihin sana nito. Kinabahan siya na makitang lumabas ang pangalan ni Mrs. Grayson sa screen ng cellphone niya. She was calling her. Pero pinatay niya yon. Nag-text na lang siya. Sinabi niya na kasama niya si Mang Dario at nandito sila sa Tagaytay para sundan si Jason. Make sure na may maganda kang ibabalita sa akin bago kayo bumalik ng Maynila. Reply sa kanya ni Mrs. Grayson. At kapag nagawa mo yon, agad ko ipapadala sa parents mo ang 25% ng amount na napag-usapan natin. Next week ng schedule ng first therapy niya, right? Halo-halo ang naramdaman ni Ana matapos niyang babasa ang text message galing sa adopted mother ni Amelie. Na-pressure siya and at the same time, naawa sa mga magulang niya dahil nararapat na kasama siya ng mga to sa unang araw ng pagpapagamot ni Nanay Gemma. Pero nalulungkot siya dahil nandito siya sa malayang lugar. Wag go kayong mag-alala. Hindi ko bibiguin si nanay. Yun na ang huling reply niya kay Mrs. Grayson dahil nga itinago na niya ang kanyang cellphone nang marinig niya ang sinabi ni Mang Dario. Baka po may gusto kayong bilhin, Ma'am Amelie. O kaya baka po gusto niyo mag-CR muna. Anito nang makarating sila sa mismong proper ng Tagaytay, kung saan marami siyang nakikitang tindahan ng iba't ibang uri ng mga prutas, kakanin, souvenir shop at marami pang iba. Wag na ho, doon na lang ho ako kakain at iihi sa bahay ni Jason. Muling rumihistro ang pagtataka sa mukha ni Mang Dario nang lingunin siya nito. Sigurado ho kayo, medyo malayo-layo pa ho yun. Tsaka hindi ho bahay ni Sir Jason ang pupuntahan natin. Nakalimutan niyo po ba ang bagong tayo nilang riding club? Doon sila nagkikitang magkakapatid, magpipinsan at malalapit na kaibigan.
Eksklusibong lugar na yon para sa kanila? Muntik mapaubo si Ana. Bakit di nabanggit sa kanya ni Mrs. Grayson ang tungkol sa riding club na yon? Sabi lang nito sa kanya, paboritong bakasyonan daw ng magkasintahan ang Tagaytay. Ilang beses na po kayong dinala doon ni Sir Jason. Ako pa nga naghahatid sa inyo eh. Patuloy ni Mang Dario na hindi pa rin nawawala ang pagtataka sa mukha. Opo, sa riding club nga pala tayo pupunta. Mabilis na bulalas ni Ana. Pilit niya binura ang pagkagulat sa kanyang anyo. Pasensya na ho kayo ha. Medyo gutom lang ho ako kaya hindi na ako nakapag-isip na maayos. Kaya nga ho tinatanong ko kayo kung gusto niyang bumili muna na makakain eh. Malayo-layo rin ho naging biyahe natin at di pa kayo kumain ng tanghalian. Agad niya kasi tong inayang umalis pagkatapos pumayag ni hatid siya sa Tagaytay. Gusto niyo po ako nilang bababa at bibili na makakain ninyo? Sabihin niyo lang ho kung anong gusto ninyo. Lihim naman siyang nagpasalamat talula ng pagtataka sa mukha nito. Ako na lang ho, Mang Dario, para maibili ko rin ng pasalubong sa Jason. Ngumiti ito sa kanya. Sasamahan ko na lang po kayo. Nauna na tong bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Ilang sandali pa namimili na ng pagkain si Ana. Ingat na ingat siya bawat kilos niya para di siya mahalata ni Mang Dario na first time niyang makarating sa lugar na yon. Pero dahil bihira lang ganong pagkakataon at baka hindi na ulit siya makabalik, bumili na rin si Ana ng maraming souvenirs na dadalhin niya pag uwi ng Siargao. Bibigay niya ang mga yon sa mga magulang niya pati na rin sa mga kaibigan at kapitbahay niya. Kahit si Mang Dario at mga naiwang katulong sa mansyon, binilhan din niya. At syempre, may pa-t-shirt at sombrero din siya kay Jason. Ilang sandobag din ang bitbit ni Mang Dario na makabalik sila sa sasakyan. Para nagulat nga ang matanda pero nanaig ang tuwa dahil sa dami ng binili niya para dito. Puno ng pagtataka ang mukha ni Ana dahil sa klase ng mga nadaraanan nila ni Mang Dario habang papunta sila sa sinasabi nitong riding club. Medyo rough ang kalsada at masukal ang paligid. Wala silang nadaraanan kahit anumang establishmento, lalang walang kabahayan. Wala ring pampublikong sasakyan na dumaraan. Siguro dahil nga ayon sa driver, exclusive daw ang lugar na yon. Parte pa ba ng Pilipinas ang lugar na to? Tanong ni Ana sa sarili habang patingin-tingin sa paligid. Di maiwasan kabahan siya dahil wala ring katao-tao sa lugar na yon. Mabutit nakikita pa rin niyang Bulkang Taal. Nakakatulong sa pagpapakalma niya sa sarili sa magandang tanawin nito. Maya-maya may natanaw silang kabayo sa unahan nila. Dalawa ang sakay nun pero ang likod lang ng babaeng sakay ang unang nakita ni Ana. Nakasuot to ng pang cowgirl. Mabagal ang takbo ng kabayo na para bang namamasyal lang kahit naabutan pa nila to ni Mang Dario. Di niya alam bakit na-curious siyang tumingin sa labas ng bintana at tignan ang kasama ng babaeng sakay ng kabayo. Para lang magulat nang mapatingin din sa kanyang lalaki may hawak ng leash. Kahit ito may nanlalaki din ang mata na makita siya. Jason? Mabilis bumaba ng sasakyan si Ana nang masiguro niyang si Jason nga ang nakita niya sakay ng kabayo. Di niya na hinintay pang pagbuksan siya ni Mang Dario dahil kahit ito man, para nagulat din na nakitang amok may kasamang ibang babae. What are you doing here? Nauutal na tanong na Jason sa kanya na makabawi to sa pagkabigla. Pero lumipad ang tingin nito sa driver na bumaba rin pala ng sasakyan. What's the meaning of this, Mang Dario? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag niyong ipagsasabi ko nasan ako ngayon? Lalo na sa kanya. Hindi mo kailangan pagalitan si Mang Dario? Saway ni Ana sa binata. Ako ang nagpilit sa kanya na dalhin ako dito. 2 days ka na kasing hindi nagpaparamdam. Halos mapudpod ng daliri ko kati-text at katatawag sa'yo. Worried din ako na baka ano na ang nangyayari sa'yo. Yun pala, parelax ka lang dito. Tinignan niya to na masama, gayon din ang babaeng kasama nito. Alam naman ni Ana wala siyang karapatan magalit sa ginawa ni Jason dahil di naman sila totoong mag-boyfriend pero fiancé pa rin to ni Amelie. Kahit ano man ang ginawa ng kapatid niya, the mere fact na tinanggap itong mali si Amelie, ibig sabihin hindi pa tapos ang relasyon ng dalawa. Kahit sabihin pang ilang beses na siyang pinagtaboy ni Jason, galit to sa panuloko ng kakambal niya, tapos nag-cheat din naman pala. Lalo nagitgit ang kalooban ni Ana makipagtagisa ng tingin sa kanya ang babae. Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Why are you here? Tanong muli sa kanya ni Jason. Kagaya kanina, di pa rin maipinta ang mukha nito. Bumalik ang tingin niya rito. Sinabi ko na sa iyo kung bakit. Matabang na sagot niya rito. Pumunta ako dito para magpahinga at marelax naman ang isip ko. Di na ako makahinga sa bahay na yun. Walang emosyon na mukha na umiwas ng tingin ng binata. Kaya utang na loob, bumalik ka na sa Taguig. Uwi lang ako kung kasama ka.
pakikipagmatigasan ni Ana. Hindi siya papayag na maiwan to rito na may kasamang ibang babae. Siguradong katapusan na rin ang misyon niya kapag nagkataon. Wait, sino bang babaeng to at daig pa ang girlfriend kong maka-demand sa'yo? Mataray na sabat ng babaeng kasama ni Jason. I am his fiancé. Mahinahon lang na sagot ni Ana. Hindi siya papayag na hindi matuloy ang kasal ni Jason at Amelie, pero wala siyang balak makipag-away. May fiancé ka? Nakataas pa rin ang kilay na nilingan ng babae si Jason. Kailan pa? Matagal na, si Ana ang sumagot. Napalingon muli sa kanyang babae at sa kanya pinakita rito ang singsing sa daliri niya. At ito ang engagement ring namin? Halos matulin ang mataring ng babae sa pagtitig sa singsing bago sarkasikong umiling. That is not real. Isa ka lang sa mga babaeng patay na patay sa kanya. Desperada ka na? Napatiimbagang siya dahil hindi man lang siya pinagtanggol ni Jason. Naintindihan niya malaki talaga ang galit nito kay Amelie, pero kung totoong mahal nito ang kakambal niya, hindi nito hahayang ipahiya ng babaeng yon ang kasintahan. Mang Dario, ibalik niyo na siya sa tagig. Maotoridad na utos ni Jason sa driver nang hindi man lang siya nililingon. Nakita ni Ana kung paano napangisi sa tuwa ang babaeng yumakap pa talaga sa likod ng binata. Hindi ako uuwi. Mariing bigkas niya at pinandilatan pa niya sa Jason at wala talaga siyang balak na umalis dito. Lalo na't naalala niya ang bilin sa kanya ni Mrs. Grayson kanina. Make sure may maganda kang ibabalita sa akin bago kayo bumalik ng Maynila. Reply sa kanya ni Mrs. Grayson. At kapag nagawa mo yun, agad kong ipapadala sa parents mo ang 25% ng amount na napag-usapan natin. Next week nang schedule ng first therapy niya, right, Mang Dario? Tila nagtitimping tawag ni Jason sa driver habang tinitingnan tong punong-puno ng otoridad at sapat na para maintindihan ni Mang Dario ang ibig sabihin nun. Naramdaman ni Ana hinawakan siya ng driver sa kamay pero dahil di talaga siya papayag umalis sa lugar na yon kahit anong mangyari. Akmang igigiya siya ni Mang Dario pabalik sa loob ng sasakyan. Ngunit malakas nagpumiglas ang dalaga at kumaripas ang takbo. Binaybay ang daanan sa tingin niya ipatungo sa riding club na sinasabi ng driver kanina. Narinig niyang tinawag siya at pinababalik na Jason. Pero kahit lingon, hindi lumingon si Ana. Kailangan niya makalayo at makarating agad sa riding club. Baka sakaling di siya nito paalisin kapag nakarating siya doon. Bagamat parang di naman niya naramdaman na hinabol siya nito. Matulin pa rin ang takbo ni Ana nang bigla na lang may kabayong huminto sa tabi niya. Sa pag-aakalang sa Jason yon, lumingon siya para makiusap dito na wag na siyang pauwiin. Ngunit unti-unting umayos ang paiyak na sanang mukha ng dalaga na mapatingala siya at nakita niya ang mukha ng lalaki na sakay ng bagong dating na kabayo. The guy was tall and handsome. Tulad ni Jason, pang-artistang dating nito. Tinanggal ng lalaki ang salamin sa mata kaya't nakita niya ang pagkagulat nito na makita siya. Amelie? Kilala siya nito. No, ang kapatid niya pala. Hindi kaya isa to sa mga kaibigan o kamag-anak ni Jason. Dahil ang sabi nga ni Mang Dario, exclusive lang daw para sa mga yon ang lugar na to. Ako nga. Kinakabahang sinakyan na lang ng dalaga ang pagkakataong yon. Wala sa itsura ng lalaki na masamang tao to. Pwede mo ba akong dalhin sa riding club? Bagyang kumunot ang noon ng gwapong lalaki. Ha? Pero wala dito sa Jason. Akala ko nga magkasama kayo eh. Pwede bang mamaya ako na lang i-explain sa'yo? Baka pwedeng dalhin mo muna ako sa riding club. Pag-iwas niya. Baka kasi maabutan tayo ni Jason. Ihing-ihi na kasi ako eh. Saglit siyang tinitigan ng lalaki. Siguro nakita nitong napangiwi na si Ana dahil sa pagkukunwari na ihing-ihi. Kaya pumayag din sa wakas. Let's go! Inabot nito ang kanyang kamay para tulungan siyang makasampa sa kabayo. Mabuti na lang kahit di siya marunong magpatakbo ng kabayo, hindi siya takot sumakay. May kabayo din kasi ang tatay Dante niya. Di lang siya tinuruan nito dahil delikado raw para sa isang babaeng tulad niya. Mabilis tinanggap ni Ana ang kamay ng lalaki at tumawak sa damit nito. Maya-may narinig niyang malakas na boses na yun ni Jason. Amelie, come back here! Naramdaman niya parang natigilan ang lalaki nang marinig ang boses ni Jason. Ngunit bago pa to lumingon, napigilan na niya. Don't mind him, please. Saka mo na lang siya intindihan at ihing-ihi na talaga ako. Okay, sagot nito. Di niya alam kung tama bang nakita niyang pagsisisi nito bago nito pinatakbo ng matulin ang kabayo habang hinahabol sila na malakas sa sigaw ni Jason. Napaigtad si Ana ng pabalibag, sinara ni Jason ang pinto pagkatapos siya nitong dalhin na sapilitan sa isang kwarto nang makarating sila sa riding club.
Nasundan din agad sila ni Jason. Galit na galit to hanggang ngayon. Ano bang pumasok sa kokote mo at sumama ka kay Nathaniel? Gumalaw ang pangatanda ng tinitimping galit ng lingonin siya. Ano bang kinagagalit mo? He's your friend. Yun ang napag-alaman niya kanina na magkaharap-harap sila. Napahawak si Ana sa lilayan ng blouse niya habang nakatayo di kalayuan sa binata. Paano kung di ko siya kaibigan? At masamang tao pala siya. Matigas ang boses nito. Hanggang ngayon talaga. Hindi ka pa rin marunong mag-ingat ng sarili mo. Napaka-careless mo. Kung maka-judge naman to, parang kilalang kilala siya. Nakakasama ng loob. Muntik pa sanang mag-react ng ganoon si Ana kung di lang niya naalala kung para kanino talaga ang sinasabi niyo ng binata. Ikaw kasi. Sinabi ko na nga sa'yo hindi ako aalis dito hanggat di kita kasama. She pouted. It's your fault. Hindi ako sasama kay Nathaniel kung hindi mo lang ako pinilit. His face darkened. At kasalanan ko pa talaga. Kanino pa ba? Umirap sa hangin si Ana. Nag-effort na nga akong sundan ka dito kahit 2 days mo na akong ginughost lang. Tapos kung pagtabuyan mo ko, lalo pa siyang napasimangot. Dahil hindi ka dapat na nandito. Pero okay lang na nandito ka at kasama ng babaeng iyon. Pamimiloso po niya. Habang ako'y parang ewan na naghihintay sa bahay mo, ganun ka ba kung magtrato ng girlfriend? Isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa labi ni Jason bago to umiling. I was wrong. This is all wrong. And you know that. Kaya nga lumayo na ako sa'yo bago mo papagsisiyan ng lahat eh. Pero sinundan mo pa rin ako. So don't blame me kapag may nagawa ko sa'yo na hindi mo nagustuhan. May halong pagbabanta ang tono nito. Di niya alam anong ibig nitong sabihin. Tayong sigurado lang si Ana ay sinisindak siya ng lalaki. Pero kung inaakala nitong manginginig ang mga tuhod niya sa takot, well, ipapakita niya sa taong to na mali ito. Hindi mo ako matatakot, Jason. Matapang niyang sinulubong ang tingin nito. Dahil walang magbabago ano man ang gawin mo. I still want to marry you. Sinabi mo sa akin patatawarin mo ako at tutuloy mo ang kasal natin kapag nagpakabait ako sa'yo. So tuparin mo yun. Magpakalalaki ka. Kung nakamamatay lamang ang tingin, baka kanina pa tumumba si Ana. Yon ang masasabi niya sa klase ng tingin na pinukol sa kanya ng binata. You should be. Pagkasabi noon, malalaki ang hakbang ni Tanued na Jason ng distansya nilang dalawa. Napaatras ang dalaga, pero di niya napansin na kama na palang nasa likuran niya. Nasakol niya nang bumangga ang mga paa niya sa paanan niyon, ngunit patuloy pa rin sa paglapit sa kanya ang binata. Tumigil ka na. Saway dito ni Ana na makita niyang wala na sa 3 hakbang ang agwat nilang dalawa, pero parang wala pa rin balak na tumigil. Di niya na maitago ang panginginig sa boses niya. You're not funny. Hindi ka na dapat sumunod pa dito. Wrong move, baby. Jason smirked nang tumigil to sa harapan niya. Habang titig na titig sa mukha niya, dahil makikita mo kung paano mo kagalit kapag niloko ka ng isang babae. Pinanlakihan siya ng mata na isa-isang buksan ng botones ng polo long sleeve na suot nito. Jason, anong binabalak mo? Sunod-sunod siyang napanunok, kasabay ng malakas sa tahip ng dibdib niya. He didn't say any word imbes nilapit itong mukha sa mukha niya habang patuloy pa rin tinatanggal ang mga botones. Tinulak to ni Ana pero di man lang natinag. Napatali pa siya ng salip siya tong bumagsak sa kama matapos siyang itulak ng binata. Tapos na nitong tanggalin ang mga botones kaya't nakabalandra na sa harapan niya ang katawan nito na nagmamalaki dahil sa dami ng abs. Jason! Her heart thundered inside her chest as he straddled her waist. She tried to push him again but Jason gripped her wrist and seized it over her head. Sinubukan ng dalagang manlaban pa pero unti-unti siyang nawalan ng lakas nang dahan-dahan itong nilapit ang mukha sa kanya. Tumigil lang to kung kailan gahibla na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ramdam na niya ang napakainit tong hininga na sumalubong sa hininga niyang parang mapupugto na dahil sa sobrang kaba. Gusto tong tulak ni Ana ayon sa iniutos ng kanyang isip pero iba ang nararamdaman ng kanyang katawan. May hatid na kakaibang kiliti sa kaibuturan niya ang pagkakalapit nilang yon. Isang klase ng pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. You shouldn't be here. You should not. Pabulong nitong wika at saka walang gatol, hinalika ng mga labi niya.